Kung ganon ay magandang balita yan. O siya, kumain na tayo para makapagpahinga na tayo agad. Ipinagpatuloy na rin ito ang pagkain. Napansin niya na malaki na ang pinagbago ni Sebastian. Hindi siya nito halos tinitingnan. Sumasagot lamang ito kung tinatanong. Medyo nasasaktan lamang siya sa part na parang hindi man lamang ito nagagandahan sa kanya. Mabuti pa si Mika ay nginingitian ito. Samantalang siya ay hindi pa yata siya binibigyan kahit isang tipid ng ngiti lang. Sa inis na nararamdaman niya ay gigilan niya ang karne ng kalderetang nasa plato niya. Mistula siyang invisible sa binata. Nilalampasan siya ng tingin. Ano bang gusto nitong palabasin? Na napipilitan lamang ito, napakasalan siya. Nang matapos silang kumain, ay lakas ang loob na tinawag niya si Sebastian na kasalukuyan na magtutungo sa silid nito kasama si Dylan. Sebastian, pwede ba kitang makausap? Tanong niya habang nasa tabi niya si Mika. Humarap si Sebastian sa kanya. Tungkol saan? Kunot ang noo na tanong nito sa kanya sa baritonong boses. Tungkol sa kasal natin. Hindi ba nakaayos naman ang lahat? Walang ganang sagot nito sa kanya. Pagkuhan ay tumalikod na. Hindi siya tuloy nakasagot agad. Oo nga naman, nakaayos ng lahat. Kaya ano pa nga ba naman ang dapat nilang pag-usapan? May itatanong lang ako sa iyo, pwede ba? Go ahead. Pwedeng tayong dalawa lang? Wika niya kay Sebastian. Binulungan naman siya ni Mika. Hindi mo ako isasama, Best? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Bes, sa amin lang dalawa ni Sebastian ito. Exit ka na muna. Sagot niya, kaya walang nagawa si Mika kung hindi manahimik na lamang. Sa isip nito ay tama rin naman ang kaibigan. Usapan ng nakatakdang ikasal ang pag-uusapan ng mga ito, kaya hindi siya pwedeng sumali. Excuse lang ha, baste, singit naman ni Dylan. Payo ko lang na mag-usap kayong dalawa ni Celestine na kayo lang para naman makapagkumustahan na rin kayo. Tiningnan ni Sebastian si Dylan pagkuhan ay ibinaling ang paningin sa kanya. Sige, Celestine, saan mo gustong mag-usap tayo? Pwedeng sa garden? Hiling niya. Sige. Nagpatiuna na itong naglakad. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib dahil hindi man lamang siya nito hinintay. Tahimik na sumunod na lamang siya rito. Pagdating sa garden ay pinasyan niyang maupo habang si Sebastian ay nanatili lamang na nakatayo. Baka gusto mong maupo muna. Masayang wika niya kay Sebastian dahil sa umukha itong hindi natutuwa sa kanya. Anong gusto mong itanong sa akin? Sa halip ay wika nito sa kanya sa kaswal na tono. Wala naman, gusto lang kitang kumustahin. Kiming wika nito. Naniningkit ang matang tumingin ito sa kanya pagkuhan ay pumurmal ang mukha. Ayos naman ako, Celestine. Nakikita mo lang siguro ngayon, hindi ba? Hindi niya mabasa kung anong tumatakbo sa isip nito. Ang ibig kong sabihin, kwentuhan mo naman ako ng pangyayari sa buhay mo sa Amerika. Nakangiting wika niya rito. Seryoso ka ba, Celestine? May bahid ng sarkas mo na wika nito sa kanya? Oo naman, matatag na wika niya rito. Bakit mo naman gustong malaman? Siyempre, matagal kang nawala rito. Ano ba talagang gusto mong sabihin, Celestine? Bakit hindi mo na lang ako diretsahin? Humalikip-hip ito sa kanyang harapan. Ano namang didiretsahin ko sa'yo? Sabi ko naman sa'yo, gusto ko lang naman kitang kumustahin, hindi ba? Pwede ba, Celestine, kung wala ka namang importanteng sasabihin, baka pwedeng huwag na tayo mag-usap? Pasensya na pero gusto ko na kasing matulog. Bagot ang itsura na wika nito sa kanya. Bakit? Sebastian, pagod ka ba? Saan ka napagod? Sa biyahe mo ba o sa... Hindi na niya itinuloy pa ang ibig niyang idugtong. Mabuti na lamang at nakapagpigil pa siya kung hindi ay yari siya. Look, Celestine, galing ako sa biyahe. May jet lag pa ako. Mas makabuti siguro na kung may mga nais ka pang sabihin sa akin ay pagpabukas mo na lang. Maiwan na kita. Magandang gabi na lang. Walang pakundangan na iniwan siya nito. Hindi siya makapaniwala.
Bukod pa roon ay saksakan pa ito ng sinungaling. Sabi nito ay may jet lag pa samantalang ito ang kasama niya ng nagdaang gabi. Masisikmura ba niya na makasama at makasal sa isang sinungaling? Sinusubukan na nga niyang maging nice rito pero ang iginanti nito ay kabastusan. Naniningkit ang mga matang sinundan niya ito ng tingin. Baste, point of view. Simula nang muli niyang makita si Celestine ay hindi na nawala sa isip niya ang magandang imahe nito kanina. Kung ilang beses siyang napalunok nang makita niya ang dalaga sa sala, ang ipinagtataka lamang niya ay tila hindi siya nito nakilala. Nang sabihin ni Don Amado na lapitan niya ito, ay may bahagi sa pagkatao ang natuwa at nasabik na lapitan niya ito, ngunit nadismaya siya sa reaksyon nito. Halata niya rito na may galit pa rin ito sa kanya. Tangka niya sana na nakawan ito ng halik kanina dahil talagang hindi niya mapigil ang sarili nang bigla niyang maamoy ang pabango nito. Napakunot ang noo niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Pareho si Angela at si Celestine ang pabango. Nakaramdam siya ng kaunting gulo ng isip. Sobrang nagkataon na lang ba na parehong-pareho ang pabango ng dalawa? Maging ang kurbada ng katawan ng mga ito ay napansin niya pareho. Kung tutuusin, nasayangan siya dahil hindi niya nakita mukha ni Angela. Sa huli ay naisip niya na maaring nagkataon lamang siguro. Hindi niya kailanman iniisip na lalaki si Celestine na isang nakakaakit na dalaga. Kahit na anong bata pa ito'y nakikitaan na talaga ito ng kagandahan. Hindi niya pinagtuunan ng pansin masyado ang itsura nito noon. Hindi rin kasi sumagi sa isip niya na mangyayari na nakadakda silang ipakasal ni Don Amado. Halata pa rin sa mukha nito ang disgusto sa kanya. Kaya naman pinilit na lamang niya na ignorahin ang presensya nito. Ibinalik na lamang niya ang dating pag-ignora niya rito. Alanganin din kasi at baka bigla ay may gawin ito. Nagtataka lamang siya sa iginagawi ng dalaga. Biglang interesado ito sa naging buhay niya sa Amerika. Hindi niya maisip kung bakit galit pa rin ba ito sa kanya o ano. Hindi niya gusto ang ibinabadya ng tanong nito sa kanya kanina. Sebastian, point of view. Iniwasan na nga niya sana ang dalaga kaya lamang ay hindi niya kayang gawin yun sa dalaga ng may nakakakita. Kaya naman nagpatianod na siya rito. Pumayag na siya na mag-usap sila sa garden. Ngunit hindi niya kayang tagalan ang tingin ng dalaga sa kanya. Pakiramdam kasi niya ay nanunuot yun hanggang sa kanyang kaibuturan. Hindi niya malaman kung bakit nakakaramdam siya ng paninigas sa gitnang bahagi niya tuwing makikita ang mukha at katawan ng dalaga. At kapag nasa malapit lamang ito, napapalunok siya. Yun ang dahilan kaya pinili niya na lamang na magpakapurmal sa harapan ng dalaga. Gusto niyang dumistansya rito. Pilit niyang itinago ang mga emosyon na hindi niya maipaliwanag. At walang pakundangan niyang iniwan ito upang makaiwas sa nararamdaman na pag-iinit. Hanggang ngayon ay hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling ang grabing epekto sa kanya ni Celestine. Wala namang iba sa katawan nito at sa mukha. Marami namang ibang babae na siyang nakilala niya kung tutuusin ay hindi hamak na mas maganda pa rito. Tulad na lamang ni Mildred, ang kanyang girlfriend niya na wala pa sila sa closure. At nasisiguro niya na minahal siya nito kahit papano kung saan siya nanggaling. Ipinaramdam nito sa kanya kung gaano siya kahalaga rito. Hindi na niya namalayan na nasa tapat na siya ng dati niyang kwarto. Pinihit niya ang siradura nito at pumasok. Napatingin siya sa kanyang paligid. Hindi siya makapaniwala na walang pagbabago sa naging ayos ng kanyang silid noon. Pansamantala ay nawala sa isip niya si Celestine. Nakatuon ang pansin niya sa kabuuan ng silid. Base sa kanyang obserbasyon ay ito pa rin ang dati niyang pinanabikan na silid. Pagkuhan ay inihiga niya ang kanyang katawan sa puting-puti na bedsheet sa kama. Nakaramdam siya ng galak sa kalooban. Ipinikit muna niya ang mga mata. Pansamantala, makalipas ang ilang sandali,
ay ipinasya niyang maligo. Upang ma-refresh, binuksan niya ang isang bagahe na nasa gilid ng kanyang higaan. Kumuha siya ng isang sando at boxer short. Nang tangkang tatayo na ay naalala niya ang isa pang bagahe niya na naglalaman naman ng pasalubong. Nakalimutan niyang buksan kaninang pagdating niya. Naglalaman ng kung ano-anong pagkain at gamit mula sa Amerika ang naturang bagahe. Nais niyang ipamigay sa mga kawaksi sa bahay ang ilang pasalubong na sadya niyang pinamili bago lumipad pabalik ng Pilipinas. Hindi bali, bukas na. Bukas din na ibibigay ko kay Aling Miling ang isang bagahe at ito na ang bahalang mamigay sa mga kawaksi. Wika niya sa isip niya. Ipinasyanan niyang pumasok sa banyo. Hinubad niya ang saplot at binuksan ang shower. Mabilis lamang siyang naligo. Gustong-gusto na niya kasing muling matulog. Marahil ay nito lamang kasi nararamdaman ng katawan niya ang kagustuhan na magpahinga. Sa nakalipas na taon kasi ay halos pagkayod lamang ang mga ginawa niya sa buhay. Minsan nakakapagpahinga siya kapag kasama si Mildred, pero pagkatapos noon ay trabaho muli siya. Natapos na siyang maligo at lumabas siya ng kwarto na nakatapis lamang ng tuwalya. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, natigilan siya sa pagkuskus ng buhok niya na may kumatok. Naisip niya na marahil ay si Dylan ang nasa labas, kaya naman sinabi niyang, "Pasok." Natigilan siya nang si Celestine ang iniluwal ng pinto. Katulad niya ay natigilan rin ito. Ilang segundo rin silang nagtitinginan lamang. Siya ang unang nagsalita. "Anong kailangan mo, Celestine?" Pagkuhan ay nagpatuloy siya sa pagkuskus ng buhok habang nakaharap dito. Hindi nakaligtas sa mata niya ang paglunok nito habang ang mga mata nito ay sa ibabang bahagi niya nakatingin. "Pasensya na kung dinatnan mo ako sa ganitong eksena. Akala ko kasi ikaw si Dylan at kumakatop kaya pinapasok kita." Wika niya sa dalaga. Pinilit niyang ignorahin ang nakikitang apoy sa mata ni Celestine. Ngunit hindi nakisama ang katawan niya. Hindi niya napigilan ang mapalunok. Ito palang susi ng sasakyan ni Papa. Ipinabibigay niya sa'yo." "Ha?" Nagtatakang wika niya. "Sigurado ka? Pinabibigay ni Papa ang susi?" Naisip kasi niya kung bakit siya pagagamitin ni Don Amado ng sasakyan samantalang may sasakyan naman sila ni Dylan. Sa kabalak lamang niyang sakyan ay ang kabayo habang nananatili siya roon. "Oo, sabi niya siyang nagsabi." "Sige, akin na. Ilagay mo rito sa mesa." Natuwa siya nang lumapit ito sa kanya. Ilalagay na sana nito ang susi sa mesa nang hindi na niya napigilan ang sarili. Sinaklit niya ang braso nito at walang pagngingimi na siniil ito ng halik. Sa una ay pumapalag ito, pero saglit lang. Nararamdaman niya agad ang pagtayo ng kanyang pinakaasit sa katawan. Wala na siyang pakialam kung saan pa sila makarating ng dalaga. Kanina pa ganito ang reaksyon ng katawan niya sa tuwing nasa malapit lamang ang dalaga. Tutal ay ikakasal na rin naman sila. Ia-advance na niya ang honeymoon. Kasalanan naman nito, lapit na kasi ng lapit sa kanya. Sinimulan na niyang pagapangin ang kamay sa katawan nito na mabilis lamang niyang nagawa. Sa isang iglap ay nasa likod na ni Celestine ang kamay niya. Tangka na niya sanang alisin ang pagkakahok ng bra nito nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa nito si Dylan na nakasyak o nasyak sa nabungaran. Automatikong napahinto silang dalawa sa paghalikan. Napapahiyang kumala si Celestine kay Sebastian. "Sorry," dali-dali na isinara ni Dylan ang pinto. Sa sobrang pagkapahiya naman ay mabilis na lumabas ng pintuan si Celestine. Nadaanan nito sa hallway si Dylan na apologetic ang mukha. Hindi nito pinansin ang binata at dumiretso na sa kanyang silid. Si Dylan naman ay pumasok na muli sa silid ni Sebastian. "I'm sorry pare," hingi nito sa kanyang paumaynin, pero hindi mukhang sincere. "Wrong timing ako. Hindi ko alam na may balak na kayong i-advance ang honeymoon nyo." Nakangising wika nito sa kanya.
Gago ka talaga pare, nabitin ako. Iiling-iling na wika niya sa kaibigan. Pagkuhan ay kinuha na ang nakalapag sa kama na sando nito at boxer short. Kayo naman kasi, hindi marunong mag-lock ng pintuan. Sisi pa nito sa kanya. So, ano nga palang kailangan mo pare? Wala naman. Itatanong ko lang sana kung anong oras tayo pupunta bukas sa asyenda nyo. Sana nag-text ka na lang, pasensya na pare. Hindi ko naman alam. Alas 5 na lang ng madaling araw tayo pumunta para makabalik tayo agad. Bago uminit, wika nito sa kaibigan. Marami pa silang pinagkwentuhan ni Dylan bago ito bumalik ng silid nito. Naiwan siya na muling nag-iisip. Kung hindi lamang sana dumating si Dylan ay talagang naka-instant honeymoon na siya kay Celestine. Medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Ewan dahil gusto na niya agad makuha si Celestine para sa kanya na talaga ito. Kanina na nga sa sala ay naramdaman niya ang biglang pagiging possessive niya rito. Tila siya isang bata kanina na takot na maagawan ng laruan nang makita niya ang paglapit ni Dylan kay Celestine. Kusang lumakad muli ang paa niya palapit dito. Naramdaman niya na parang hindi niya kayang makita si Celestine na may kausap na iba. Kahit pa ito ay ang matalik niyang kaibigan na si Dylan. Iwan parang bigla na lamang siyang nagselos. Kaya naman, mabilis siyang lumapit muli rito at hindi pa siya nakontento. Inakbayan niya ang dalaga. Ramdam niya ang pagkalito nito sa ginawa niya. Pero ng mga oras na yon ay isa lamang ang nasa isip niya. At yon ay ipakita kahit pa kay Dylan na pag-aari na niyang dalaga. Hindi niya maitatanggi na nakaramdam siya ng kasiyahan sa isipin na magiging asawa niya ito. Kung hindi lamang sana ito galit sa kanya, ay baka malulubos talaga ang kasiyahan niya. Kaso nga, ay ramdam niya na may inis pa rin ito sa kanya. Tanda pa niya ang inis nito sa kanya noon pa. Ang lantaran nitong pambabara sa kanya ng bata pa ito. Ang pagpapamukha nito sa kanya, nasampid lamang siya sa mansyon. At ang mga kasutilan na ginawa ng dalaga noon, hindi niya makakalimutan ang huli nitong ginawa sa kanya. Pinagpagan siya nito ng langgam habang natutulog siya. Nakaramdam siya ng awa sa sarili nang makita sa salamin ang iniwan na pinsala sa kanyang mukha hanggang sa liig, dulot ng mga kagat ng langgam sa kanyang mukha. Pakiramdam niya noon ay kahit ano pang gawin ng kahit sino ay wala siyang karapatan na tumanggi o umiwas. Pakiramdam niya ay ang pagtanggap lamang ang dapat niyang gawin.